Kaya naging usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Bigla ang pagpanaw ni Antipolo Representative Romeo Acop, ang kilalang mambabatas na isa di umano sa mga bumabatikos sa pamilyang Duterte. Yun pa sa kumpirmadong balita mula sa Batas PF, Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop has passed away after suffering a medical emergency at his residence. In a report, Acop was found unconscious in his room at around 10:12 p.m. on Saturday, December 20, and was immediately rushed to the hospital. Despite prompt medical intervention, he was pronounced dead at 10:56 p.m. Acop served as chairperson of the House Committee on Transportation and vice person of the House Quad Committee. Si Antipolo Representative Romeo Acop ay ang vice chairperson ng Quadcom na kilalang isa sa mga bumabatikos sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa di umano sa mga nagsusulong ng impeachment complaint laban sa Vice President. Wala na. Congressman Romeo Acop of the 2nd District of Antipolo City has passed away. Day, natinuod na gyud ang birthday wish ni Cara David. Wish granted. Oh, nagipanghinay na sila day. More pa, please lang. More. We need more like this. At ito nga yung video. Unahin natin tong video ng asawa ni Yusek Cabral na nakakapanghinala. Oh, nakakapanghinala lang mo ito. So ito po. Ay hindi yan. Ayaw niyo pong ipa-autopsy. Ano? Yung Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo yung sarili niya na hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako ng in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng foul play. Yun lang, dun lang. Doon siya sumablay. Naiintindihan natin na sabihin niya na ayaw niyang ipa-autopsy etong asawa niya, ayaw niya ipagalaw yung katawan. Pwedeng ganun. Dahil kahit ako din naman, bilang mahal ko sa buhay yan, mukhang malabo ko rin pa mapagdidesisyonan yung ganun. At kung tanggap mo naman na talaga. Kaso nga lang, bilang isang, kung ako man ang nasa katayuan ni Sir, kung gusto kong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko, ba't hindi ko gagawin yun? Para doon lumabas ang katotohanan. At dito, nadulas siya. Sabi niya, nakikita naman na walang foul play doon. Ulitin natin niya. Ang liwanag nung sinabi niya, kitang-kita naman daw na wala daw foul play. Ibig sabihin, tinatanggap ng kanyang mister na nagpakamatay si Yusek Cabral. Samantalang tayo na hindi natin kaano-ano si Yusek Cabral, sinasabi natin na ito ay pinatay. Pero yung asawa, parang baliwala lang. Nalinaw na sinabi niya, autopsy. Ano? Yung Ba't nang papa-autopsy pa? Nakita mo yung sarili niya na hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako ng in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman silang nakita ng foul play. wala naman silang nakitang foul play. Anong klaseng to? Ano nakakahiwaga no? Parang may kakaiba. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa katayuan ni Sir, hindi ko sasabihin walang foul play yun. Unang-una, ang kasama ng asawa ko, driver. Pwedeng mangyari ang maraming senaryo. Pwedeng ang mangyari ay binayaran itong driver para patayin si Cabral. Pwedeng ganon. Pwedeng mangyari na nilason si Cabral at kunwari ay tutumalon doon at itinapon. Pwedeng ganon. So maraming foul play na pwedeng mangyari doon sa kaso nito ni Yusek Cabral.
ang problema dito, ba't parang ayaw ng paimbestigahan ng asawa? Ayun yung isa sa mga nakakaloko. Nakakalokong maririnig mo sa isang mister na sasabihin na wala naman nakikitang foul play dun. So parang hindi niya pa, kahit yung driver, hindi niya pinaghihinalaan. Wala lang. Parang wala lang sa kanya. Okay na, patay na yan eh. Wala namang foul play. Paano niya nasigurado? Paano niya na-sure na walang foul play doon? Eh una-una wala rin siya doon sa pangyayari. Diba kung tayo nga na hindi natin kaano-ano itong si Jose Cabral, eh napapaisip tayo, ba't sa kanya parang wala lang? Ayun yung katakataka dito. Oh. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami niya rin na mga requirements para ma-release namin, madala namin sa Manila. Eh ngayon, hindi na gumagala yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Ay, niyo. sabi ko nga, ito na, pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung ano itsura. Tapos, papa-autopsy nila na, pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay namin ng waiver. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hindi ko lang, kasi ako galing din ang gobyerno eh. Eh, sobra yung niya na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years ng service. Tapos ayun ang nangyayari. Gusto ko magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na... Ako saan galing rin sa trabaho eh. Hindi na galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Nagluluksa po kayo. Para eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami? Tapos ito ang naramdaman. Kasi sir, hindi naman namatay yung asawa niyo na sa sakit eh. Namatay siya na natagpuan siyang nasa bangin. Kaya normal talaga na magano yan. Kasi halimbawa kayo, kasi ang pagkakaalam ko, pag mga ganyang senaryo, pwedeng pulis ang may kagustuhan yan para malaman nila. Kahit ayaw na ng pamilya, kung nakikita ng pulis na mga yung nag-iimbestiga na merong nangyaring foul play, gagawin nila at karapatan yan ang pagkakaalam ko na karapatan ng mga kapulisan yan. Kasi kasama din tong asawa na to eh. Pwedeng kasama din siya sa mga suspect. Pwedeng, di ba? Pwede niyang ipinapatay yung asawa niya. Maraming nangyayaring ganyan eh. So, masyadong malikot ang kaisipan diyan sa nangyaring yan. Kaya talagang hindi mo masasabing walang foul play dyan. Depende na lang kung ikaw ang gumawa. O tuloy. Pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, ang Kita mo, pati siya naniniwalang aksidente lang daw. Grabe. punto lang naman din. May punto siya dito parang mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sir. Flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung kaso yung isang kaso. Paano mo nalaman, sir, kung nape-pressure siya? Kung hindi kayo nag-uusap about sa flood control, parang kalokohan yun sabi niya kasi oh. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. Okay? naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman din. Bueno, kasi ang punto lang naman doon, May punto siya dito may punto siya, nagpunta siya dito parang mag-unwind para magpahinga o dahil kasi masyado madaming pressure na. kasi madami daw pressure. Tapos sasabihin niya rito hindi daw sila nag-uusap about sa flood control. Kaya nga siya napipressure yung misis nyo dahil sa issue ng flood control. Tapos hindi kayo nag-uusap. Anong klaseng
Ang gulo ah. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano eh. Sa kaso ng flood control. Hindi kami Oo, naman, totoo. Tapos ngayon, hindi naman daw sila nag-uusap doon. Ang gulo. Pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi ka eh, may attorney ka, ibalag yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung naman. Para kami engineer, kaya ayaw ko namin kami professional. Engineer din pala to. Engineer din pala tong asawa niya. Paktay. Kaya malisasagbihan. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko. Nakasamahan na lang namin yung asawa. Kasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Eh, sabi nga namin eh, nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mabubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? May wala yung paper ng doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Ano po yun, sir? Normal lang ho yun. Lahat po ng namamatay, hinihingi ano ng ganun, health certificate. Normal ho yun, sir. Hindi ho yung abala. Hindi po abala yung ganun. Ulitin natin, ha? Magpapasko. Nakasamahan na lang namin yung asawa. Kasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Eh, sabi nga namin eh, nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mabubuli sila. May katrabaho na maayos. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi? Ito yung tinatanong ng reporter. Ano yung mga documents pa na hinihingi? Po nila? Hinihingi po nila. O, ano daw? Wala yung paper ng doktor. O, ano daw? Ito lang, ang bilis ng salita. Yung mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung paper Yung, nawala yung papers ng doktor. ng doktor. Death certificate. Ano ang health certificate, okay? Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, mawala mo na DNA ng ano, di ba? Pag napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanin nyo na yan. Ba't ano pa gusto nyo i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Sige si sir, ano yun eh? Ay nako. Ewan ko lang ha, pero parang nalalabuan ako dito kay sir. Siyempre, tas ang pinaka weirdo pa dito, tinanggap agad nila na ito ay walang foul play. Ito ay aksidente. Kaya doon tayo nagtataka na paano mo masusure na aksidente lang yun? Eh yung asawa mo, sabi mo, ilang taon na kayo magkasama, hindi mo ba alam na ang asawa mo ay takot sa matataas na lugar. At galing mismo yan sa kanya. 'Di ba? So doon parang magtataka ka na, bakit naman tatalon yung asawa ko dito, takot sa matataas yun. 'Di ba? Nakakalula lang si Sir. Kaya na siguro mag-umusga. So, sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung sa ano, accidental. Siguro yun. Kasi sa akin, Ngayon, hindi naman daw tumalon ng kusa yun. Tapos aksidente yun. Paano magiging aksidente yun? Ang gulo, pati ako nagulo na. Ayan ang liwanag pa yung ano? Kaya na siguro mag-umusga. So, sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung Hindi daw tumalon ng kusa. ano, accidental. Siguro Aksidente. yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami before that day. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang sabi, mag-anuan ka muna kasi Gulo-gulo na, no? Gulo-gulo na yung kwento ni Sir, hindi daw tumalon. Yun daw ay aksidente lamang. Ang galing. sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatay ng ICI meeting, ng hearing, sa 15. So, sinabi ko sa kanya, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo, dahil tayo, hindi tayo nagpapakailaman sa trabaho yan eh.
Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi inisikaso ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya, so ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli, so wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala pa rin, wala silang gamit na ano. Kaya kasi maraming gamit, siyempre inaas kasi namin yung tao. Okay. Ay, nakakahiwaga si Sir ha. Pero dito natin yan. Ito, isa sa mga ano natin, tropa pits na attorney. Dito natin mano kung ano nga ba talaga yung mga pwedeng nangyari nga doon kay Yusek Cabral. So panoorin natin. Hulog, nagpatihulog, o inihulog? Yan ang katanungan ng taong bayan ukol dito sa balita ng biglang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pag-usapan natin yan ngayong umaga. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Yan, si Attorney Pagising Mike. natin kanina umaga, bumulaga sa atin ng isang kagimbal-gimbal na storya. Nag-iumano ay namatay si Yusek Cabral, isa sa mga key figures dito sa flood control fiasco. At siya ay natagpuan sa ibaba ng bangin dito sa may Cannon Road sa Baguio. Ang tanong ng marami, ano nga ba totoong nangyari? Ang unang ulat ay baka daw siya ay nahulog, accidental na nahulog. Ang usap-usapan ngayon na siya ay also nagpatihulog, nag-commit na ng suicide. At ang mas madilim na larawan ay yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadula siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. Ano? So yung posibilidad na siya ay accidental na nahulog dyan, I don't think that is fairly credible. Wala talaga siya magiging basyan. Ang mga posibilidad na lang na umuugong dito ay siya ay nagpatihulog o committed suicide or siya ay inihulog. Kung siya naman ay nagpatihulog o siya ay nag-commit ng suicide, this will not be the first time that a public official has committed suicide. Kung natatandaan nyo noon, recently lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si General Angelo Reyes, who later on became the Defense Secretary of Gloria Macapagal Arroyo, committed suicide right in front of the grave of his parents because he was dishonored nung lumabas dito sa investigasyon na tumanggap siya ng 50 milyong piso bilang pasalubong sa kanyang pag-assume ng kanyang post na hindi ko na matandaan kung bilang Secretary of Defense or as Chief of Staff. But either way, tinanggap niya daw ang pera na ito at sa investigasyon sa Senado, siya ay napahiya because Angelo Reyes is a man of honor, he committed suicide. But for Yusek Cabral, is this also possible? Does she honor or value her honor so much that all of this talk about her involvement in the fiasco will push her to the brink of committing suicide? Hindi natin personal nakakilala si Yusek Cabral, pero may posibilidad na maaring siya nga ay nakonsensya at ginawa niya nga ito. But the most telling at mas maingay na umuugong na usapin ay yung siya ay pinatahimik dito at siya ay deliberately this is not suicide, this is homicide. It's typical of what you call a rub out, para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito na hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya. Tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control. Mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. At yan ay mga mas maingay na posibilidad sa kasalukuyan. Pero meron isa ako nakita kanina, nabasa kanina ng komento, paano kung hindi naman pala talaga siya namatay? What if
this entire death was staged, similar to what Hitler did in World War II, na sinunog na lang kunyari yung bangkay niya, pagkatapos yung pakamatay, they were not able really to verify if that was Hitler or not, because wala naman siyang mga DNA testing pa at the time. What if this was staged para lang maka-escape sila sa liability, because a dead man has no responsibility nor liability at wala nang kukulit sa kanya tungkol sa kanyang pagtestigo sa anumang hukuman o ano pa mang mga proceedings na magaganap pagkatapos nito. But one thing is for sure, anuman ang tanging dahilan, ang larawan na ipinipinta nito ay hindi maganda para sa administrasyon. Because the people who were tagged or identified to be involved in this fiasco, which goes all the way to the doorsteps of Malacanang, are either turning up dead or running away from the law, nagtatago sa malayong bansa, kagaya ni Zaldico, nagre-resign sa kanilang mga posisyon, kagaya ni Martin Romualdez, o di kaya ay nakakasuhan. So the people, the alliances that the administration has at the moment ay panipis ng panipis. At ang usapin na ito na meron tayo sa budget pagdating sa Bicameral Conference Committee will show you kung gaano nakahina ang ating Pangulo sapagkat hindi niya na mapilit ngayon ang Senado, di kagaya noon na basta na lang pirmahan ang Bicameral Conference Committee report. And it appears sa magkakaroon ng matinding sigalot dito sa Bicam Conference Committee to a point na hindi nila pirmahan itong Bicameral Conference Committee report. The worst thing for the President that he did is that he sided with the House of Representatives and said na mas maigi daw na ibalik na lamang yung 45 billion na kinansila in accordance with the House version. Now, this puts the President in favor of the House but against the Senate. How this will affect the transition, yung balance of power ngayon dito sa Senado, that is yet to be seen. Pero I definitely know that there will be a negative effect. There will be an adverse effect itong nagaganap na ito sa ating... So yun, no, maraming salamat kay Attorney Mike. So dito tayo, ito yung video bago mamatay si Yusek Cabral. Lakihan lang natin, ha. Wait lang, ha. So dito magkasama sila nung kanyang driver. Yan, ha. Niyusin lang natin, no? Dito kasi sa bidyong to, ito yung pagharap niya sa ICI. Itong video na to. Ang malupit dito, yung damit ng driver, tapos yung pinakita natin kanina na ito. Saan yan? Etong picture na to, nakasama si Yusek, Cabral, doon sa mismong pangyayari. Ganun na ganun din yung damit dito ng driver. So ibig sabihin, ito yung nakakamangha dito. Kanina sabi nung asawa is pumunta sila ng ICI is December 15. Pumunta sila ng ICI. Kailan lang to nangyari? 'Di ba? 'Di ba kahapon lang? Kung hindi ko wait lang, i-research natin, ha. Para sure tayo, ha. Hindi kasi ako nag-i-update dito, eh. Cabral. Yun nga. So 10 hours ago, so kahapon nga. Ay hindi, nung December 19. Tama ba? December 19 siya namatay. So dito, kung mapapansin nyo yung damit ng driver at ni Yusek, tapos dito sa video, asa na yun? Tapos dito ay iisa.